Gabing-gabi na nang makarating si Arman sa huling kalsada ng lungsod. Bilang delivery rider, sanay na siya sa mahabang biyahe. Pero ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam niya. Isang buong araw na siyang nag-deliver mula sa abalang commercial area, mga mall at subdivisions hanggang sa malalayong bahay na halos walang tao. Kahit pagod na, alam niyang kailangan niyang tapusin ang huling delivery bago makauwi. Ngunit ang huling parcel ay naiwan pa rin sa kanya. Maliit lang ang kahon, tila walang laman, pero lingid sa kanyang kaalaman ay isa itong lumang libro na may balat na parang pinatuyo ng oras. Ang amoy nito ay halo ng alikabok at lumang kahoy at parang may malamig na hangin na lumalabas dito tuwing pinipisil niya ang kahon. Walang pangalan ng nagpadala, walang instructions, taning address lang ang nakasulat sa lumang papel. Habang nagmamaneho papunta sa bahay, naramdaman niya ang kakaibang lamig na sumasabay sa hangin. Ang mga streetlight ay tila patay sa ilang kanto at ang anino ng kanyang motor ay nagiging mas mahaba sa tuwing umiikot siya sa kalsada. Parang may humihinga sa kanya sa likod ng helmet niya, ngunit tuwing tinitingnan niya, wala. Mas lumalakas ang tibok ng puso niya at parang bawat tunog ng motor ay pinapalaki ng kadiliman sa paligid. Pagdating sa bahay, napansin niya na tahimik na masyado. Walang ilaw sa loob kahit may nakasulat sa address na may pamilya na nakatira dito. Pinindot niya ang doorbell. Wala. Nilapitan niya ang pinto at dahan-dahang pinasok. Hello? Delivery po? Wala pa rin. Sa mesa, may handa ng pagkain. Mainit pa, amoy lutong manok at kanin, tila iniwan lang para sa kanya. Ang gutom at pagod niya ay mas malakas kaysa sa takot, kaya naupo siya at nagsimulang kumain. Habang kumakain, naramdaman niya ang kakaibang presensya, parang may mga mata sa dilim na nakatingin sa kanya. Ang bawat larawan sa dingding ay may ngiti, ngunit ang mga mata, walang buhay. Ngunit hindi ba doon nagtatapos ang takot niya? Pagkatapos niyang kumain, narinig niya ang boses, malambing, ngunit may kakaibang tono. Salamat sa pagsama sa akin, anak. Dumilim ang paligid, ang mga mata sa larawan ay gumalaw, tumitig ng diretso sa anya. Ang bahay ay napuno ng mga kandila at insenso, amoy ng lumang kahoy at sunog na tela. Napagtanto ni Arman na hindi ito ordinaryong pamilya. Bago siya'y nakalabas, pumasok ang pamilya. Mga tao na may mukha ng kasiyahan, ngunit ang kanilang mga mata ay walang buhay. Ang matanda sa kanila ay lumapit sa kanya at hinawakan ng braso niya. Ang huling parcel mo ay hindi lang libro, isa kang handog na matagal na naming hinihintay. Tumakbo si Arman, pumintig ang puso niya ng mabilis, bawat hakbang ay parang bumabagsak sa lupa. Ngunit sa bawat pagliko, ang kalsada ay nagiging hindi pamilyar. Ang mga pinto na dati bukas, naglaho. Ang mga anino ng puno ay parang lumalapit sa kanya. Dumating siya sa likod ng bahay, may tanawin ng ilog na sana'y makaligtas siya. Ngunit sa gitna ng dilim, may mga kamay na humarang sa kanya, malamig, matigas at di makatao. Nagsigaw siya, ngunit tila naputol ang tunog sa ere. Ang huling bagay na nakita niya ay ang lumang libro na dahan-dahang bumukas sa mesa. Mga pahina nito ay tila umiikot sa hangin at sa bawat pahina nakasulat ang pangalan niya at ang petsa ng huling buhay niya. Hindi na siya nakalabas. Sa susunod na umaga, natagpuan lang ng mga kapitbahay ang lumang bahay na tahimik na muli. Ang parcel bukas sa mesa at isang bagong pangalan ang nakasulat sa pahina. Handog na susunod. Sa dilim ng gabi, sa bawat kalsadang dati pamilyar,
Patuloy ang paghihintay. At Arman, nawala na. Nagmistulang anino na kasama sa mga mata sa larawan, handang hintayin ang susunod na delivery.